What? Sabay! Wait lang! Mas rinigyan mo na ako! Gago! 1, 2, 3, Originally, standby dapat kasi nagte-test shoot. Ay! Ano nangyari? One, two, three. Welcome to Before It Was Read, where the team behind the award-winning communication theory short film Written in Red sits down to unpack the stories behind the story. We're rewinding everything, from where it all began, to the stress, the scenes, the breakthroughs. We've prepared a bunch of questions para sa mga heads natin dito. Sama kayo. Let's dive into the blood, sweat, and creative breakdowns that happened before it was read. But before we dive in, let's go around and introduce ourselves. Let's start with... Hello everyone, I am Thea Leona and I am the head writer of Muni Muni Productions. Hi everyone, my name is Angelica Mubana, AA for short, and I am director and illustrator of Muni Muni Production. I'm Sam. I'm the AD, the assistant director, the editor, and the... Ano pang or? The sound director, the sound editor, the... Ano pa ba? The gaffer, the... Uy, magtara ko! Lahat na! Tatlo pa ito! Meron pa! Tatlo pa kami. The Muni Muni Productions. Hi guys, I am Rai Mahinay and I am the producer and the editor and the sound director of Muni Muni Production. And the writer of our OST. Yes! So I am Sammy, the associate producer, and also Clara, Written in Red, and also the caption writer under the marketing department. And I am Mark, your host for today, and I was the set design of the under the art department, and I am now the sound manager or the location manager of Muni Muni Production. So let's start with the questions I have here today. So siguro kahit sino sa inyo magsagot, magtaas lang kayo ng kamay. The first question is, saan nagmula yung story or concept? kanino daw? I choose Sino nga you. ba? Ano, Nas? Kasi, parang yung Written in Red kasi output natin siya for communication theory final nating output kay Ma'am JM. So, ang pinaka sinabi kasi ni Ma'am JM during that time, gagawa nga tayo ng short film, tapos parang pipili tayo ng Theory. theory. Yeah. Theory. Tapos that time ata, ang dinidiscuss niya is about cognitive dissonance. Tapos, parang may isang side siyang nilagay doon na parang how can you make your audience uncomfortable? Tapos, nung in-announce niya yung anong yon, yung parang diniscuss niya yung slide na yon, from that moment, parang may storya na ako agad sa utak. Kasi parang tumanag yung machine sa utak. So parang dun pa lang talaga, parang alam ko na kung anong storya yung gusto kong pitch. Kumbaga yung storya yung lumapit sa akin, hindi ko inanap yung storya. Tapos bale, ayun, yun. Parang dun siya, alam ko agad na psychological thriller siya, na magiging, yung plot, alam ko na rin agad. Parang mas pinalalim ko lang siya lalo nung pinitch na. Okay, so like, alam mo na yung story or yung concept. Pero, paano mo nalaman na yun na yun? Like, paano nag-click na ito na talaga yung pipiliin? Kayo naman ang sumagot. Yun. Di ba? Dahil- Like, sorry, pitching tayo, di ba? Like, paano nyo na... Kasi ako alam kong yun na yun. Like, nung inisip ko walang, sabi ko, ito na to. Parang ano ko, ako Confident kasi ako. parang ano, parang nawalan lang ng choice. Wala ibang maayos na lang na pitch eh. Parang wala namang maayos na pitch aside from senior high. Ikaw, as executive producer, Ano, siguro yung time na pinagtatalo na namin yung story. Kasi Bakit parang nagko-connect na siya. Yeah. ito kasi yun I mean, like, nagkakaintindihan na kami. So, Yeah. like, Nag-brainstorm. oo, ganun.
Inabot kami ng 6 hours. So like, Tuloy-tuloy. speaking of brainstorming, kamusta naman yung naging journey nyo sa pre-prod? Wow! Like at what point did it feel na real na talaga? Or any part of you thought it would be easy, pero biglang naging sobrang hirap pala? Siguro sa akin, parang in a way, na culture shock din ako sa pre-prod. Kasi wala naman akong kaalam-alam sa mga filming. Kung paano, nagulat ako kasi parang sobrang professional ng trato niya sa bawat meetings natin. Hindi kayo. Yung mga yung mga terminologies na ginagamit natin, parang doon pala kasi talaga, parang sineryoso ko na talaga siya. So, nung una, di ka talaga Kasi ano, seryoso ko Biro-biro sa lang. movie. Laro lang. Ginagago lang niya tayo nung una. Ayun, tas ayun nga, during pre-prod, ang saya rin kasi yung story ang pinitch ko, mas napalalim pa siya. Dahil sa mga inputs nyo. Journey ng pre-prod, no? Yep. Add ko lang din. Totoo yun na culture shock siya. Kasi parang first time natin talagang like for film production. Kasi yung mga past projects natin, documentary. So, iba siya sa film. Actually. And, May masay comment lang. sabi lang. Di, pero ano yun, totoo yun. Pag work talaga. Hindi totoo. Ay, eto. Sino lang? Well, hindi professional ako. Masasabi ko na napili natin siya, nag-click siya. Kasi parang, kunyari, nung pinipitch siya ni Thea, di ba ikaw ang last na nag-pitch ng story? Meron na siya sa Sarili niya talaga yun. Kasi gusto niya talaga yun. Tapos parang, sa ano ko lang like, sa own perspective ko lang na, okay, meron siyang sensation, feeling na feasible or possible na maging film project natin siya. Ganun. Kaya, tsaka yun, 6 hours kami nag-pre-prod din. Parang, doon na nagkaroon ng sign na, pwede pala talaga namin matapos yung story na yun. Kaya siya yung naging choice para maisagawa. Tsaka yung walang hanggang revision. Yeah, kasi ang daming Kasi ang daming nadadagdag. ideas. Oo. Na parang lalo na si Rai. Kapag Sorry po. pag pauwi na, alam niyo pa, doon siya nagkakaroon na alala ko yun, nasa Terraces tayo food court. Tapos pauwi na tayo nun, tapos bigla lang tumunog siguro yung gumana yung machine. 1, 2, 3, go! Ganon. As in, ayun na, tapos as in, nakaka-overwhelm na siya na ewan, pero Sorry, guys. na-pull off naman. So like, speaking of this story or sa writing side, paano niyo tinimpla yung tone? O kaya, was there a scene na sobrang hirap isulat emotionally? Yung rape scene. Oh, siguro yung kay Monica rin Kay talaga. Monica Banda. Oo. Like the entire Kasi thing? syempre, di ba, psychological thriller siya. So, yung pinaka-goal talaga, gawin mong uneasy yung Yes, uncomfortable. audience mo. Sobra, as in, kasi gabi ko pa yan sinusulat. Syempre, after school. Tapos siguro lahat ng scenes na meron si Monica, kasama si Monica, yun yung pinaka-mahirap sa akin emotionally. And pati sa dialogues, wala nang dialogues yun, pero pati yung battle scene ni Clara. Yun yung ni Clara, parang yun yung pinakamalapit na sa akin na scene for me. Yung nagkakaroon na talaga siya ng cognitive, yun siya for me. Okay, so I have a question now for Angelica and Sam. Directing-wise, was there a scene na sobrang kinakabahan kayong i-execute? Ayun nga, yung rape scene. During pre-prod, habang ginagawa ko yung shot list, talagang iniisip ko kung paano ko siya gagawin, paano natin siya gagawin yung rape scene. Nag-usap kami kung ang dami nating pinag-usapan na pegs, na inspo ng actually. shot. Kasi parang ang initial plan, parang gagawin talaga na magkapatong sila. Oo, kasi, Actually, Pero sorry, ako nag-suggest nun. Yeah. Pero kasi Ako naisip namin, baka maging uncomfy yung dalawang actors and pati na rin parang masyadong triggered siya kung yun yung pinaka mismong gagawin namin. Lalo na kung may kita siya ng public talaga. Then sa school pa. Like, you have to be Oo. cautious kasi with what you're doing. Parang super uncomfortable niya siya. Fun fact pa. Si yung gumanap Pag ng yan hindi Jason. fun, ha? Hindi. Hindi. Ayan. Fact. Okay, fact. Ayan, fact. Si Jason, di ba, nanginginig na siya that time. Parang hindi niya din talaga kayang gawin. Ito ang fun fact. Ayun nga, Si Jason fun po ay kapatid ni... Yeah! Thea! And Pinag-auditions po unexpected namin.
natin siya. siyang nakuha. Yeah, pinag-audition namin siya and then ayun, kuhang-kuha niya po. Siya ang pinaka-last. Tapos parang, Pati yung inis namin kuha-kuha niya. tapos nung sinushoot yun, parang lumapit siya sa akin na, tama na to, tama na. Parang naawa na ako kay Eve. Parang may gano'n. Tapos parang after na nag-wrap up na tayo kasi, Kasi sobrang... ang heavy ang nung... bigat talaga na. Grabe! Yung sa basta feel sa mismong Sobra. product. Oo, sobrang heavy talaga ng atmosphere nun. Kailangan ko pang lumabas talaga kasi hindi ko Sinushoot natin yun, ang tahimik natin lahat. Yeah, walang... Paano na midnight? Walang nag-show. Madaling araw ba yun? Oo. Midnight lang. Midnight siya. Tapos walang ilaw, di ba? Yung lights lang na Another fun fact, nag-audition din po si Mark. As Jason! Kasi wala kaming choice. Yeah, Kasi kailangan lahat lahat ng mag-audition. lalaki sa Lalaki, project. kailangan. Kailangan Hindi lalaki na. Wait, anong comment ng director sa Wala. Hoy! Nabasa ko yung comment mo. Ay, ikaw ang sabi. Wala na yun. Kasama na yun. Sabi, Acting is not for me. sabi, Hindi, siguro yung character lang di ba talaga. nag-lunch tayo? Sabi, shocks, nauna si Mark sa taas, tabasan niya na yung Oh, papel. yung papers kasi na. Paano Nakakalat na naman kasi ng papakaudition ganun. lang sa akin straight foot? Ay, cut! Cut. Yung character Di ba, talaga. sobrang bigay Yung papel na yun, Okay, that was pero mine. kung wala si Brayden, ikaw ang next choice. Hindi kasi like, hindi ko din talaga kaya. Hindi sa build mo kasi parang maging Ang need Jason. namin yung built mo. Oo, yun. Nagpa-plan nga mag-double eh, di ba? Ikaw yung bago Ikaw yung dito double So, namin. let's move on and then Hindi, wala forget about that. So, I have a question for Rai and Sam. May day ba na legit na patingin na lang kayo sa isa't isa in panic? Like during the production? The ano. Siguro everyday. Wala ko nun. Wala siya nun eh. Siguro ako, like, ang hirap kasi parang pag wala si Sam, ang hirap mag-function mag-isa. Like, kasi parang siya yung Nag-casting kasi ako. parang siya yung nag-in-between sa mga nangyayari. Pag di ko na talaga kaya. At that time, wala siya. Tapos, super late na din nun. Then, super pagod na namin. Ano yun, Monica and Jason? Oo, yung sa bael. yung pinagabasa sa... Jason? Mayroong scene Yung, na ano, yung scene mayroong kasi na yun, parang Kailangan niya po. kailangan siyang pupukin ng barel. Like, parang may matay si... Initially, dapat bato. Oo, pero... Sinuggest ko na what if baril na lang. Baril na lang. Ayun! So, kasalanan ko. Ikaw. Yung baril mabigat siya, tapos like, hindi namin in-expect Para siyang na- totoong baril. ang nangyari nun, ayun nga, nagkasugat siya sa ulo. And, alam naman natin na pag sa ulo, dumudugo talaga siya. So, like, super panic namin nun. And then, Tapos yung baril pa medyo rusty. oo, may kalawang siya. Ako yung nagka-camera that time. Tapos, nung natumba si Monica, si Eve, sobrang higpit ng kapit niya dito. Like, parang, ang sakit niya talaga. Parang pinasok niya sa akin ramdam niya yung yung sakit. Oo. Tapos, as in, nahilo talaga siya. And then, edi pack up kami. Pack up kami kasi, oo, tapos Hindi, yung nagko-contemplate pa tayo. Oo, tuloy ba natin? Tapos si Eve, magtumugto yung mata. Oo, Okay lang. tapos yung ang hirap pa that time kasi, syempre ako kailangan mag-decide. Tapos, nagko-contemplate kami lahat. Sabi, tuloy pa ba natin? Sabi ni Eve, hindi, okay lang ako. Pero nagdudugo yung ulo niya, sister. Tapos, si Brayden naman, nakatulala na siya sa... nakaganyan na siya sa gilid. Guilty siya. Oo! Tapos sabi ko, hindi, pack up na lang natin. Kasi super pagod na din. Tapos parang sa sobrang pagod namin that day. Kasi first shoot yun. First day, gusto First natin day ano yun. siya. Tapos First day. ang dami nangyayari. So like, hindi na rin talaga kami nagpa-function since madaling araw na ata. So ayun. Lahat Yun yung ng pinaka... scenes kasi madaling araw to like minsan Gabi alam mo siya. kaya ang daily inabot kayo ng 5 a.m. Yung scene talaga Yeah. kasi gabi. Yung ano ata, yung... Tsaka hinahabol kasi natin yung walang tao. Yung Inaabot namin talaga na like walang Yung- tao. Isa pa pala is yung scene sa footbridge. Nung planning that time, kasi ang initial plan,
kasi hihilain niya yung sako na puro dugo. Ang initial plan doon, yung dugo as in super maglilik siya sa sako. Habang naglalakad. Ang problem namin, public place kasi siya. So like pag nagkalat kami doon, baka magka-eksena pa kinabukasan. Oo na. Madidemanda pa tayo. Baka kala nila. Oo, so ayun. So, Super na-assess. Like, ang hirap din kasi, panan siya ng tao. So like, pag may dumadaan, back up, tapos balik Tago. ulit. Oo, tago ulit. Takot na takot pa sila sa sako. mayroong kwento sa akin sila, sila Eve, na meron daw like, parang nagka-catcall kay Eve. Kasi di ba ang suot niya? Dami. Hindi lang once. Yung naka-ano siya, yung naka-red siya na super iksi. Ang hirap. Tapos, Oh, yung May red bestidang dress pula. na bestidang ayun. pula. Stream? Bestidang pula. La 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 la. Okay. So, ayun. Speaking of, what's the most stressful day? Like, sa shoot mismo, sa production, be it pre-prod, post-prod. Okay, so ano yung parang pinaka stressful day sa inyo? Like, yung buong araw. May Bukod sa Day. first day. Bukod sa... Walang Hindi, bukod, first day talaga. Bukod sa akin. Bukod sa first Bukod sa day, first day. yung post-prod namin na... Ay, oo. Nagka-problem ako sa Software. sa software ko kasi nagka-crash siya. And then, nakailang edit na kami, tapos parang hindi siya ma-remedyohan. And then, parang sobrang tagal bago ko na-figure out kung paanong i-edit out doon para like umayos, oo, yung umayos yung grading niya kasi nag-flicker. Tapos, super, late na din ata nun eh. Tapos, after nun, okay naman siya. And then yung next is yung, exporting. Super ngarag na kami that time kasi na talaga. Deadline na na. siya. Tapos, over na sa due date. Extension. Oh, extension. Tapos, pinapapasa na. Hindi pa ako nag-export. Nag-edit na rin. Tapos, parang may isang sequence pa na hindi pa naayos yung edit. So, like, super, stressful. Tapos, umabot pa sa point na sumabay pa, sorry po, tita, ang mother ni Kate na kailangan niya talaga umuwi. Yung laptop na gamit namin that Sa time, kanya. laptop niya. So, kailangan namin siya ma-export that night. Ayun nga, kailangan na namin umuwi. Kasi parang So, 12 a.m. naman. So, Tapos sunod-sunod yun, puro madaling araw kami na uwi. oo. Tapos, ayun, nagka-problem na kasi sobrang sobrang gipitan ng oras. Tapos, nagka-caption pa siya. Hindi pa talaga tapos. Nagka-caption pa yan. Tapos, ang tagal pa mag-export nun kasi 21 minutes, ang 15 minutes lang dapat, hindi na na-cut out. So, ayun. Speaking of that, meron bang scene na habang ginagawa nyo, na feel nyo na sobrang bigat pala, and then, like, as in, this isn't just a film, this is a moment. Ako Parang siguro wala yung naman. Next question. Then, Siguro ako yung yung bathtub scene ni Monica, yung Monica, sinasaksak yung siya. sinasaksak siya. Actually, parang feel ko totoo yung nangyayari. Like, kinakabahan ako nun. Tapos grabe yung emotions ni Oo. Monica. Di ba? siya pwedeng umalaw, nakadilat lang. Nakatas, yung dugo. Di ba tumatama Tumatansik sa mata niya? Tsaka yung dugo kasi nagkaka-effect talaga na parang literal na matatakot ka talaga. Kasi, ang lapot ng dugo tas may mga laman-laman pa yun. Galing ng art Kaya- dep. Art that? Yes, ang galing! Best set design! Ayun, parang sobrang super heavy niya galing. talaga nun that time. Heavy talaga. Tapos maliligo si Tito noon. Nagkalat kami. Parang naglaro talaga ng Like, nagulat ka paano yung nalinis yun? Di ba nadikit yun? Hindi naman. yung tiles naman kasi Tapos ang pa nun, ang mahirap pa nun, hindi gumagana yung gripo nila tita. Oo. Yung shower nila. Patak lang. Ganon yung shower kasi nila, di ba? Lalo Medyo, na yung hirap na hirap kami magpuno ng bathtub. Kasi hindi siya na, hindi, ay, Tawag-tawa ko. Yun, sabi ko, sabi nun, punuin niyo yung bathtub. Tapos, nag-aantay kami, kwentuhan kami sa taas. Gana. Tapos, Mark, check mo, baka puno na yung sigaran. Eh di nag-pack up na kami, nag-set up na kami. Tara, baba na tayo. Empty yung bathtub. kasi napuno ako na siya, like, tapos naglagay na ako ng hose. Tapos like,
hindi siya nagde-drain. Tapos pagbalik ko, nagpagaling siya bigla. Ang ginawa ko, pinanuan ko gamit tabok, habang pinupunan ko sa gripo, tinabok Wala ko. naman. Saan yung tubig dito? Wala nun, grabe nakakalusot yun. Punuin mo yan in 10 minutes. Ngayon na. Okay, so speaking of, what was the most memorable challenge for you? Kahit maliit or malaki man yan. Like, be it during pre-prod, production, or post-prod. Devices. Yung sa first day talaga pinaka-crucial. As in, lahat na ng kamalasan na salo namin, umaambon, low-bat yung cam, May mga naiwan na gamit. may mga... Nagpaangkas. May May nawawalang footage. Oo. Nakurap yung SD card. Ay, talaga pinaka-stressful. Jason. Kasi first day din talaga. Tapos kasi outside siya siguro. Parang Yung na-overload din tayo ambon, nun eh. doon ako na-stress sa ambon. Kinagabi, na-overload Kasi, ako. Tulala na. inaalala namin, as in, lakas ng patak ng ambon. Tapos, syempre may hawak akong camera. Eh, yung area, wala siyang silong, like open area talaga. So, like, Highway. Kasada kasi. talagang, Tapos yung yung battery, blink-blink na. Oo. Isang bar na lang. bilisan nyo na! Mamamatay na siya! Now that we're done with challenges, let's now proceed to the, siguro, pinaka-memorable na parang pinaka-masayang moment nyo during Pinaka-masaya. production. Wala! Kami ng Wednesday. Wala. Tulog kami. Ayan. Oo, yung free day natin. Pero hindi ako free nun eh. May org ako eh. Ito din, NSTP. Nag-sleep kami pero nakaramdam naman ako ng free day. Yung pinakamasaya for me, alam mo yung naalala mo yung nag-one shot tayo sa confrontation scene. Tapos pinanood ng lahat yung footage mo. Nasa BTS yan. Sa BTS yun. Ayan o, nagka-flash siya. Ano siya? Akin ang pinaka-memorable. Hindi pwedeng hindi ko i-share to. Habang may sinushoot tayo na isang scene ni Doc Lara, yung gagawin niya yung curtain. Last day yun eh. Ewan ko if nakuha ko yung shot na yun. Meron yung pa BTS mo? Meron ba? Feeling ko. Hindi ko alam eh. Pero Kasi, let's see. parang last day na yon. Kami ni Thea nasa labas. Ano na lang kami nun? kaming dalawa. Parang Apat. apat na lang kami. Ano ba si Jason? Si Rooftop kasi yun, rooftop. Ay, Ayun. Di ba parang lima ba? Oh, lima. Lima na lang kami sa set kasi yung iba Uwi. umuwi. Kasi last day na eh. Oo, last day na. Parang yun na, 14 kasi yun. yun na lang talaga Yun na lang yung yung scene. scene. Wala na. So like kami na lang. Tapos gabi Yun na si siya. Direk, wala. Sorry na. Tapos itong dalawa, andun sa labas, nagkakwentan sila, nagtatakutan sila. Okay, kasi sabi ko, ako nakahiga sa kutsyon, siya nasa camping chair. Sabi ko, yung di ba yung labas ng bahay nila, Timmy, sobrang daming puno, tapos ang dili, ang laki Rooftop pa ng kasi puno. siya. Rooftop. Iwaiwalay pa yun. Tapos sabi ko, tayo naniniwala ka kaya na tayo lang yung creature dito sa mundo. Anong sagot mo nun? Kung naman ba? Ano sabi niyo? Tignan mo yun, di ka ba maano? Di ka ba maniniwala may ibang Kasi creature? parang yung tapat ng rooftop na yun, parang hindi ka layuan. Merong tapos ayun, may katapat kasi siyang building na parang siyang abandoned na something. Tapos doon sila nagtatakutan. Kami sa loob. Ang sinushoot na scene doon, yung gaganunin niya yung ano. Kasi yung scene na yun, minamatahan siya ni Jason. Originally, standby dapat kasi nagte-test shoot. Ay! Ano nangyari? Hindi ko naghahang na. Multo na tayo. So that time kasi, standby ko sila kasi sila yung signal ko sa labas. Since magkaiba yung, nasa indoor kami, nasa outdoor. Hindi rinig. Oo, hindi siya rinig. Tapos, hindi nila alam. Ang alam nila, nagte-test shoot pa ako sa pinablockings ko si Samantha sa loob. Tapos, nakuha ko na yung good blocking. So sabi ko, sige, one take tayo. As in, yun talaga yung pinaka-good shot ko nun. Seryoso na. Ang tahimik kasi, wala kasi yung dialogue. Ano lang siya, eerie lang. Tapos, puro blockings lang siya. Tapos, ang ganda na ng transition ko nun kasi goods na goods yung ilaw, tahimik, nakuha niya na yung pinapablock ko sa kanya. Tapos pag ganun niya ng kortina, nagulat sila sa labas. Ay, hindi. Kaya sila nagulat kasi Nalaglag. nalaglag. Sa
sobrang lakas ng hawi niya, nalagalag. So like, magkaibang mundo kaming dalawa. Nagulat sila sa labas. Imagine yung pinagkakwentuhan namin sa labas. May ibang creature. Sabi, baka may kapre, gano'n. Tapos sakto pag... Sabi ko, Uy, nag-shoot kami! Saan mahanap yung BTS nun? Ayun. Okay, so last now about reflection naman. If you could change one thing sa film, kahit maliit, what would it be and why? Lahat. Ano? If we could change, Change one thing. Isa lang ha. Siguro yung sa bathtubs yun. Though, yun kasi pinaka-important. Pero yung kasi yung kay Clara ba? Oo. Para pa Kasi andun yung mismong yung theory. yung theory, yung cognitive dissonance niya na nagka-contemplate siya. Pero kasi yun yung pinakamahabang dialogue na kaya naging 20 minutes dahil doon kasi sobrang haba niya. Hirap niya ibawasan. Ang hirap niya i-cut out kasi mawawala na yung sense nung screenplay kapag Sorry. nag-cut out kami doon. So, ayun, sana Paigsiin. Ayun din yung Ganon. i-change ko actually. Kasi Ako parang, yung sequencing. Wala may pake. parang na-realize ko rin. Kasi ngayon, syempre, nagsusulat-sulat ako screenplay for Parang, Tapos na-realize ko, ang haba niya, too lengthy nga talaga siya. Sabi nga ni Sir Francis. Too lengthy. guys, shout out sa'yo. Wag ka. Sana Ang dami ko pong natutunan sa'yo. Oo eh. Siguro yun yung i-change ko rin. Na parang, ano yung sinasabi ni, yung may ni Sir tingin. Nathan na, Yung waiting na may... show the, ano yun? dapat Don't tell, show. Show the Parang, emotions. Yeah. visual storytelling, Yeah. hindi dialogue heavy. Dapat More Visual. dapat parang hayaan mong Let the audience understand. hayaan mo magkwento Hayaan mo yung audience na Kasi nga, explain. Kaya today, kwento ang... Kaya to? ulit. Kwento ang... Dapat Hari-hari. visually Hindi ko alam. ha? Wait lang. Carmen. 1, 2, 3. Dapat visual storytelling, hindi dialogue heavy. Hayaan natin magkwento yung Hari. yung yung scene. Yeah. Ah. Yes. Dahil... Dahil dyan, Dahil- tatlong palakpak para kay Rai. Okay. Okay, speaking of changing something now, what are your takeaways? Like, what is a line or moment from the movie or from the film na pinaka na proud kayo na na-pull off niyo? yung one shot. The Ano? Sige, ano? The moment you open this door. Yung one shot. Ayun talaga, promise. Kasi ako nag-BTS noon. Pero hindi siya one take. Hindi siya one lang. take. Ano? Continuous kasi siya. Oh. Yung dialogue ni Jason na inaglalakad sa alley. Hindi ko nang, yung walking down the alley. Yung Fun fact, si Brayden talaga nag-isip nung line na yun. Sorry na wala ang gaganap. Ay, hindi niya audition line. Into the end. Okay. Yes. And faster. And boom. Ang ganun So, ni yeah. Brayden Udo. That was happening. And how do you want this film to be remembered? Like, paano? In what way? And not just by the audience, pero kayo mismo bilang creators. Di ba meron tayo dun sa teaser na ano? Ano yun, yung phrase mo dun na, what if your silence became Silenced you. Their, Charot. parang their Weapon, deadliest weapon. Oo. Yan Deadliest talaga. weapon. Yun. Na parang as professionals, parang siguro, na parang as future professionals, parang hindi natin maiiwasan na maput tayo sa ganung sitwasyon kay Clara na hanggang pipiliin natin yung sinumpaan ba nating trabaho or yung personal Yeah. Personal belief, values. personal ethics, Yeah. work Na ethics, parang ganun. if put sa ganung situation, What would you do? yeah. Parang ganun yung Right? pinaka... Right? Right? Yeah, right. Yeah, right. Tapos Okay. ano pa ba? Diba sabi kasi ni Andrich, wala siya dito. Pero sinabi niya kanina, nung tinanong... Who's Andrich? Art yung director. Yeah. Nung tinanong ko to sa kanya, parang gusto niyang maalala na hindi lang dapat puro drama. Yeah, ayun.
Na parang gusto niya yung audience. Ayun yung Yes, sasabihin. Right? Na Sinabi na parang... niya. Okay, ikaw magtuloy. This is Andrich. Sige, Go na. go. Bato, Go direct, go direct. Sinabi ni Andrich na parang sana Nasaan na? Sige na nga, si Andrich na nga. Andrich na like hindi lang puro drama, emotion, luha. Gusto din namin na ipakita na nagagawa ng film yung mga like analysis film na like yung literal na Mapapaisip ka. mapapaisip ka. Yung Kumbaga, hindi lang Mind-blowing. mind-blowing and- Emosyon, oo, utak din. Utak din. Kasi obvious naman na si Jason yung ano. Yeah. Ano? Hindi. Siguro parang in simple terms, emotions isn't always about drama. Yeah. Can be in psychological thriller, can be in horror. Kasi Yeah. emotions, we can feel kaba, takot. Yeah. That's emotion. Ganon. Hindi lang siya about drama. So, sana magkaroon ng opportunity yung different genre to show now we can make you feel emotions by this specific genre. Ganon. Tapos Kasi parang nga, diba? we're Okay, really ganun. hopeful na maging mas welcoming sila sa ganong Yeah. genre. Oo, Kasi dyan. parang hanggat hindi nila binubuksan yung isip nila na okay, pwede palang ma-enjoy yung ganito. Sabi ni Miss Len, think out of the box. Yeah. Parang, ay, Miss Len! Mali! Invento! Sabi niya, ano ba? Narinig ko yun. Na parang outside let's the not, box. Ayun. Out the box! Pareho lang yun! let's Wala not outside. cage ourselves sa Yeah. ganong concept Kung na ano yung perspective mo of sa mga future filmmakers dyan, Huwag kayong matakot. yeah, be brave, Na ipakita. take risk. Ito palitan sila. Palitan kayo ng verdicts, no? Chinese. Ayun. Okay, so now that we're done with that, last question na to guys Would you work with each other? Be Hindi na honest. rin. Hindi na? Hindi na? Siguro, wag na muna. Charis. So like, Oh, no po. Sorry. And this is the official announcement na ang Muni Muni Production ay Wag muna. Kasi parang pinili na kasi natin Hindi ko kaya, wag na muna. outside. Outside the box. entry! Out the box. Out the box. Eh, joke lang, joke. Hindi. Joke lang, it's a prank. Ganto na kami. We're looking forward Ganun na for kami, another project. Yeah. For me, siguro Sabi sa... ko nga guys, Wala kang sinabi. sabi ko, nung mga nakaraan, parang wala akong ibang pagkakatiwalaan ng story ko, kundi ang Muni-Muni Pro. Malakit. Looking forward din ako na hindi lang school projects yung Yeah. magawa natin. Outside campus. Maging independent like production. Filmmaker. Yes! Pag-filmmaker. That's Budget ayaw. Budget ayaw. Actually, nag-scout na po kami ng pang prod house. Actually, Parang hindi dumaan sa akin yan. Parang hindi siya. Parang hindi dumaan sa Hello, Medusa. Tita Milky. Ayan, special mention, Tita Milky. Yes, Tita I miss Milky, you. I miss you. Thank you po. Disclaimer si Tita Milky po, yung The family Corpus nila. family. the sponsor. Yeah. Our executive producer. The sponsor and the only sponsor of our Ano production. po kami, nag-lock-in taping kami. For 1 week. 1 week. Sa bahay nila. Walang libre uwian. ko lang. And then 1 week Wala tayong post-production. ginasa sa pagkain doon. Sinagot po nila lahat. Like from breakfast to, to evening, tapos meron pa tayong mga snacks na nakatabi, no? Kaya rin po Tita Milky, gusto ko lang po sabihin sa inyo na inuwi po ni Thea yung Palaman. peanut butter jam at inuwi po ni Brayden yung isang boteng asukal niyo. Oy, hindi! Hindi, babasagin kasi, hindi ko siya Hindi, pinayagan. pinagalitan ko siya. Hindi ko siya pinayagan. Na parang, kaya sobrang ganda rin nitong, kasi guys, yung pinaka-place na pinagtutulugan namin, yun din yung pinaka-naging, parang pinaka-set talaga. Kaya, sobrang thank you rin sa Lahat Art na Dev. andun. Lahat talaga, lahat. Sa Art Dev, kasi guys, if hindi nyo napansin, parang Easter egg. Pero yung bedroom ni Ni Monica. Monica at nung Clara. office ni Clara. Yun, Isa isa. lang. Isa lang. Tapos So, yung Sana gets nyo yun. Yeah, so sobrang laking pagod sa set sa Art Dev. Kasama yun sa Palit-palit. script, guys, na same location yun. Yeah, Oo, same sana location na-gets nyo sila. yun. I guess yung parang Pag di foreshadowing. nyo na-gets, edi Your watch. Kain ka nuggets.
Wala kasi si Andrex, hindi niya maaangat yung bandera. Ayan. niya. Umangat yung bandera niya. Set dress. Set des. So, pinaka siguro memorable na nangyari sa Art Dep is nung Prime Board. gabi nung February 13. Alam niyo yung date. February 13, Daddy no! Iba pala Balik yun. ka na! Pakicut po, sorry. May something kasi nung February 13, I'm not gonna specify it. Pero at that time, siguro 12 midnight, or mga 11:30, nagkakabit kami ni Christine Martinez na Newspaper! newspaper sa pader. Umalis kami na Oo, to. tapos umalis kayo. Tapos like, kami daw ni Christine, tapos nagkintuhan kami about life and such. Tapos, ang nangyari pa nun, malamok siya, mami. Tapos, ang dami, di ba, nakakatakot siya kasi walang ilaw. Ang ilaw mo lang, cellphone mo na, tapos meron pang ilaw, sobrang hina. Tapos, hindi nyo kayo maririnig pag sumigaw kami. Kasi malayo kami sa inyo. Fun fact po, yung area po kasi na yun, na yung set na yun, ano siya? Yung sa Meet the Bride Garage namin. siya. Parang Sa super crime ward empty scene din. na apartment, parang garage Warehouse part ng, parang. parang siyang warehouse na super empty niya, tapos ang laki, walang ilaw, puro tambak. So like, ang creepy talaga. Tapos like, imagine yun, kaming dalawa lang dun ha. Tapos, ang nakakatawa pa, si Christine, nakabit siya ng jari sa pader. Tapos, nakaano pa siya. Naka-ladder pa Joke siya. Naka-ladder pa siya. Tapos, hindi niya abot. Imbes na ako yung Oo, may magkakabit, picture siya ako nag-abot. nun. Kasi ako, sobrang sakit na nung pa ako. Ang dami na nakagat sa akin. So, siya yung nag-abot. Tapos, may kausap pa kaming dalawa nun. Tapos, nag-usap kami. Tapos, basta, kinabukasan kasi noon, February 14, which is ang last day ng prod. So, ayun siguro yung nakakatuwa about the film. Kasi we get to create something na naging memorable din. Kasi yun yung ginamit namin for the Meet the Prod na photoshoot. Yes. Tsaka the crime board. Actually, yung crime board na biglaan lang. Afterthought na lang siya. Wala siya sa script. On the spot, habang nag-shoot. Pero, Habang nag-shoot, 1, 2, 3. What if? Crime board. Yeah. pero yung crime board po, nasa last scene siya. For me, yun yung pinaka Highlight. highlight. Ako kung may babaguhin ako. Wala na. Tapos na pala yun. Joke, Naglag ka, naglag. Siguro highlight siya kasi andun na yung parang summary na ito pala yung plano ni Jason. From Monica to Clara. Yung mga Andun na naging lang. target niya, Planado niya talaga. Ang ganda nung rhyme. He's a mastermind. Ang galing Dinikit ng lang art namin yun din. ng on Na the ano spot. lang, na medyo na, kasi nagmamadali nga sa editing. Afterthought lang, on the spot lang naisip yung crime board. Naguluhan kami kung saan namin ilalagay. Ayun! I guess that's pretty much it. The blood, the sweat, the late nights, the breakdowns, and the magic that made Written in Red what it is. From script to screen, and now to your ears. Thank you for sitting throughout our behind-the-scenes kwentuhan. You will for sure hear more from us. See you at Cine National 2025. Ay, siguro magbigay tayo ng... Ayun nga. Bawal. Spoiler! Hi! Spoiler! Can do Yan